Yung kakasahod mo pa lang, pero piligroso ka na. Alam ko maraming nakaka-relate dito, di ba? Tara dito sa vlog ko. Papsi nga pala, ang patrol ng mga gwapo. Iyay! So ito na nga lahat ng mga pinamili ko. Umabot siya ng 68,000 Korean won plus or mga nasa 2,820 sa peso. Wow! Toothbrush for 3 months, 10 piraso. Ginseng para sa acid ko. Suju, wow, favorite yan. Yay! Ready-made paklay. Ito ang tawag sa amin sa Bisaya, pero di ko alam sa Tagalog. Laman loob siya ng baka mga paps. Bell pepper, kamatis, kalabasa, mani, broccoli, pipsi, manok na buo, isda, at syempre, isa pang paborito ko. I feel good! Ito pala yung pinakamurang beer dito sa Korea. Kaya sabi ko sa inyo, kung saan ako makakamura, doon ako. Tatagay daw kami kasama to mga burmis naming katrabaho. Kaya nagmikos-mikos niya siya ng ipampulutan namin. Nakahanda na rin tong yelo para sa sujo. Kung nagtataka kayo sa dami ng mga pinamili ko, umaabot po ito ng 2 to 3 weeks. Lalo na tong manok dahil madalas pinansasahog ko lang to sa mga gulay. Ito palang isda na nabili ko, parang fresh pa siya. Kaya naisipan ko siyang gawing tinula. Bibihira ka lang kasi makakahanap dito ng fresh na isda. Kaya hiniwa ko muna dahil parang masyadong malaki itong pagkakahiwa nila. At binabad ko na kagad sa asin. Pagkatapos, inihanda ko na rin kagad ang mga sangkap at hiniwa ko na rin. Minadali ko na pala to dahil atat na silang tumagay habang ako tong kumakalampang tiyan dahil hindi pa ako kumakain sa araw na to. Yung ref pala namin dito ay parating puno. 6 kasi kami dito sa company at may mga pwesto na rin kami dyan sa loob. Mura na rin ang kamatis ngayon kaya mapapadalas na naman ang pagbili ko nito. Habang nagpe-prepare pa ako ng mga sangkap, nagpapakulo na rin ako ng tubig. Ito lang pala ang mga pansahog at pampalasa ko mga paps. Bell pepper, kamatis, luya, sili, sibuyas, asin at betsin. Lutong probinsya lang, sana masarap. Koreano kasi itong isda na to. Di ko pa nga alam kung ano ang kalalabasan nito habang niluluto ko pa to. Mainit na tubig na pala yung nilagay ko sa kaldero kaya mabilis lang siyang kumulo. Sinalin ko na rin ang luya at isda nung kumukulo na. Kayo ba, anong paraan ang nakasanayan ninyo? Bigyan nyo naman ako ng idea. Pinaswimming ko na rin pala kaagad yung bell pepper at saka kamatis. Mahirap pala pag walang nagbibidyo ano? Parang kailangan ko na yata kayo. Habang ako'y nagluluto, nagliligpit na rin. Ito pala yung mga sobra sa pinamalingki ko last time. Mga gulay at isa pang buong manok. Siyempre, hindi masarap ang tinulang isda kung walang pechay. Hindi nga nakatiis yung kasamahan ko kaya pinuntahan ako dito at binigyan ako ng alak. Pero siyempre, mamaya na yan baka mas lalong hindi ko maiintindihan tong niluluto ko. Patsamba lang pala tong luto na to. Kaya tinikman ko muna ang lasa ng sabaw kasi nga may konting alat na siya dahil binabad ko muna sa asin ang isda, diba? At nilagyan ko na rin siya ng paminta. Kasunod na rin ang gulay at sibuyas na muntikan ko pang makalimutan. Habang hilaw pa yung gulay, abay tinapos ko na rin ang pagliligpit. Makalipas ang ilang araw, ito na yung judgment period. Siyempre, ako yung nagluto at bias ako dito. Pero in fairness, nasarapan ako. Alam nyo ba yung alumahan o di kaya anduhaw? O kung ano man ang tawag sa inyo nito sa lugar nyo. Magkakahawig lang yung itsura nito, tsaka yung lasa nila. Para sa mga kababayan natin na nandito sa Korea, nami-miss nyo rin ba ang tinulang isda? Try nyo rin kaya to. Tara na at makatagay na.